Noong 1980, si Danny ay isang kilalang mamamatay tao at sa kasalukuyan, siya ay dalubhasa sa pagtanggap ng mga utos ng pagpatay kapalit ng napakataas na halaga. Ngunit dahil sa kanyang napakaklase at profesional na paraan ng pagsasaayos ng eksena, lalo siyang naging in demand. Ngayon, gaya ng karaniwang araw, muling tumanggap si Danny ng panibagong utos. Kasama ng kanyang tatlong matalik na kaibigan na sina Hunter, Davis at Meyer, tinanggap nila ang misyon na patayin ang isang tycoon sa Mexico. Matagal na nilang pinlano ito at matagal na rin silang nag-aabang sa lugar. Pinasabog muna ang sasakyan ng seguridad sa unahan upang maputol ang ruta ng tycoon. Pagkatapos, pinaharurot ni Hunter ang sasakyan at mabilis na nagpalit ng gear upang harangan ang sasakyan sa likod at mapigilan ang pagtakas. Pagkababa niya ng sasakyan, agad siyang nagpaputok sa direksyon ng mga kalaban na nagtulak sa driver na pwersahang sumulong. Pagkatapos pinaputukan ni Danny ang mga gulong ng sasakyan, kaya napilitan itong huminto. Doon niya itinanim ang bomba at pinasabog ang pinto. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik niyang inasikaso ang dalawang bodyguard at ang mayamang target. Ngunit bigla siyang natigilan. May nakita siyang isang bata. Dahil dito, nakaramdam si Danny ng matinding konsensya. Habang siya ay tulala, dumating din ang mga pulis at tinamaan siya ng bala sa balikat. Nakita ito ng kaibigan niyang si Hunter at agad na sumaklolo. Inila si Danny palayo. Sa kabutihang palad, dumating si Davis sakay ng sasakyan sa tamang oras at matagumpay silang nakatakas. Sa huli na isakatuparan nila ang misyon, ngunit may kaunting aberya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, gusto nang talikuran ni Danny ang marahas na buhay. Lalo siyang pinahirapan ng konsensya at napagpasyahan niyang isuko na ang ganitong gawain. Makalipas ang isang taon, bumalik si Danny sa kanyang bayang Sinilangan sa Australia upang mag-alaga ng isda at magtanim ng gulay. Gumastos siya ng malaking halaga upang makabili ng isang farm at namuhay ng mapayapa at masaya kasama ang kanyang kasintahan na si Ann. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Isang araw nakatanggap si Danny ng liham na ikinabuntong hininga niya. Sa loob nito ay may litrato ni Hunter na bihag at makikita sa kanyang anyo na parang isang wasak na tao na. Sa sandaling iyon, nagulo ang isipan ni Danny. Ngunit sa huli, pinili pa rin niyang iligtas ang kanyang kaibigan. Agad siyang nagtungo sa Oman base sa adres sa sulat. Doon nakilala niya ang isang ahente na nagngangalang Asen na siyang nagdala sa kanya sa lungga ng mga dumukot. Doon niya nakilala ang isang oil sheikh na si AMR. Lumabas na nais kamkami ng mga kanluraning kapangyarihan ang lahat ng yaman ng langis, kaya't sinabutahin nila ang teritoryo ni AMR at nagpasimula ng digmaan. Sa kasamaang palad, napatay ang tatlo niyang anak sa mga pag-atake habang siya na may nailigtas ng kanyang bunsong anak at napadpad sa iba't ibang lugar. Pagkaraan ng maraming taon ng lihim na investigasyon, natuntun din niya sa wakas ang mga salarin. Ngunit wala siyang magawa dahil ang tatlong ito ay dating mga sundalo ng Special Forces. Napakahirap ng misyon para sa kakayahan ni AMR, kaya't nag-alok si AMR ng 6 milyon upang umupa ng mamamatay tao na maghihiganti para sa kanya. Tinanggap ni Hunter ang trabahong iyon, pero siya ay nabigo, dahilan upang magalit ng husto ang matanda. Ngayon, kung gustong iligtas ni Danny si Hunter, hindi lang niya kailangang tapusin ang misyon sa halip nito, kundi kailangang ayusin din ito na magmukhang isang aksidente upang hindi madamay ang bunsong anak ng matanda. Kasama na rin dito ang pagkuha ng video ng kumpisal mula sa mga target at kailangang matapos ang misyon bago bawian ng buhay ang matanda dahil sa kanyang malubhang karamdaman. Pumayag si Danny sa hiling ni AMR at pinayagan siyang makita si Hunter ng panandalian. Nang makita ni Danny ang kaawa-awang kalagayan ni Hunter, sobrang galit niya at nagpasya siyang iligtas ito mula roon. Agad niyang sinabihan ang bantay ng kulungan na bigyan siya ng isang basong tubig. Nang pumasok ito, agad niya itong pinatumba at hinila palabas. Pagkatapos ay kumatok siya sa pinto. Inakala ng gwardiya na kasamahan niya iyon kaya bumukas. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang patumbahin ni Danny. Pagkatapos, kumuha si Danny ng isang pirasong tinapay at isinuksok ito sa baril bilang silencer. Mabilis niyang pinatumba ang dalawa pa. Pero nakaganti ang kalaban kaya napilitang sumali si Hunter sa putukan. Dahil sa putukan na alerto ang mga tauhan sa labas at agad na sumugod ang mga ito. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng magkabilang panig. Pagkalipas ng ilang sandali, pilit binuksan ni Danny ang pinto palabas pero siya'y hinarang ng bunsong anak ni AMR.
lumalabas na isa pala iyong patibong na matagal nang inihanda ng oil shake. Gusto niyang subukin ang kakayahan ni Danny sa ganitong pagkakataon. Wala nang ibang opsyon si Danny kundi pumayag sa kondisyon ng matanda. Kaya agad siyang lumipad patungong London sa gabing iyon para isagawa ang misyon. Upang hindi na maulit ang pagkakamali ni Hunter, hinanap niya ang dalawa niyang dating kasama, sina Davies at Mir, upang humingi ng tulong. Ikinuwento niya sa dalawa ang buong sitwasyon at nakiusap na samahan siya sa misyon. Hindi kukunin ni Danny ang anumang bahagi ng bayad. Lahat ay ipapamahagi niya sa dalawa. Nang marinig nila na $6 million ang kabuuang gantimpala, nagningning ang kanilang mga mata na parang ilaw ng sasakyan, kaya't agad silang pumayag doon din mismo. Mabilis na nagplano ang tatlo at nagsimulang mangalap ng impormasyon si Davies. Ngunit naging halata ang kilos niya, kaya't pinaghinalaan siya ng may-ari ng pub. Agad itong tumawag sa isang organisasyong nagpoprotekta sa mga dating miyembro ng Special Forces. Si Logan, na kabilang sa nasabing grupo, ay nakatunog ng kakaiba, kaya't agad niya itong iniulat sa kanyang mga nakakataas at kasabay na nagpadala ng tao upang sundan si Davies. Samantala, lumipad na patungong Middle East ang grupo ni Danny para sa misyon. Ang una nilang target ay si Harris, isang dating Special Forces na mahirap kalabanin. Matapos ang ilang araw ng pagmamanman, natukoy ni Danny ang tirahan ni Harris. Pagkatapos ay naghanap ang tatlo ng mga lokal na mamamayan upang bumili ng mga kagamitan para maisagawa ang peke nilang eksena. Pumasok si Danny sa bahay ni Harris nang hindi napapansin at binaklas ang ilang tiles sa banyo. Kinabukasan, dinala niya ang mga natanggal na tiles pabalik kay Mir. Ang plano nila, ipakita na parang aksidenteng nadulas ang biktima, tumama ang ulo sa sahig at nabasag ang tile. Kaya ikinabit nila ang mga tiles sa isang maso, hammer. Sa oras na iyon, minamanmanan sila ng tauhan ni Logan at nakuhanan sila ng litrato. Kitang-kita ang tatlo. Pero dahil sa likas na pakiramdam ng isang mamamatay tao, nararamdaman ni Danny na may nanonood sa kanila. Kaya't agad silang sumakay sa kotse at hinabol. Ang espiya, tumakbo ang tauhan ni Logan, tapos tumalon sa isang hukay upang magtago. Pero sa kasamaang palad, sinundan siya ni Danny sa isang tunnel na dati ng hinukay. Wala nang ibang paraan ng lalaki kundi wasakin ng isang pugad ng bubuyog para manggulo ang mga ito. At doon siya nakatakas. Kinabukasan, nag-disguise sina Danny at Mir bilang mga mamamahayag upang makalapit sa villa ni Harris. Pumasok si Danny at inilabas ang kanyang baril, kaya't nabigla si Harris na parang kuwago. Akala niya ay hold up sa gitna ng araw. Ngunit laking gulat niya nang nagsimulang mag-set up ng kamera. Ang dalawa inusisa nila si Harris kung siya ba ang may kinalaman sa pagkamatay ng anak ng oil shake. Hindi siya natakot at diretsahang inamin na siya nga ang may gawa. Matagumpay ang misyon sa pagkuha ng video ng kanyang kumpisal. Pagkatapos ay pumasok si Danny sa banyo, kumuha ng shampoo at ibinuhos ito sa sahig. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga kasangkapang inihanda upang iset up ang eksena ng aksidente. Sunod ay hinabol siya ni Mir papasok sa banyo habang tinututukan ng baril. Ngunit nang malapit na silang umakto, biglang dumating ang kasintahan ni Harris para bumisita. Wala siyang nagawa kundi magtago sa likod ng pader si Danny, handang umangkop sa sitwasyon. Samantala, humiyaw ng humingi ng tulong ang kasintahan ni Harris pero walang nakarinig. Nang bumalik si Danny sa banyo, natapos na pala ni Mir ang pagpatay kay Harris. Kahit nagkaroon ng kaunting aberya, matagumpay pa rin nilang natapos ang layunin. Sunod silang lumipat sa ikalawang target. Matapos ang investigasyon, nalaman ni Davies na si Craig, isang matigas na kalaban, ay aktibo pa rin sa Special Forces at siya ang may kagagawan sa pagkamatay ng ikalawang anak ng oil shake araw-araw maliban sa pagbisita sa ospital para alagaan ang matandang asawang may sakit. Nasa barracks lang siya palagi. Nang malaman nilang may training trip siya sa isang niyebeng bundok, kailangan nilang samantalahin ang pagkakataon. Nagpunta si Danny sa ospital na nag-disguise bilang dentista at nagnakaw ng ilang pampamanhid. Ngunit habang paalis na siya, nasalubong niya si Logan. Naalala ni Logan ang litrato na ipinadala ng tauhan niya at agad niyang nakumpirma na si Danny iyon. Naramdaman niyang may mali. Agad tumakbo si Danny papunta sa kalsada. Nagsimula ang habulan, nila na parang pusa't daga. Ngunit napakahirap iligaw ni Logan kaya nagbago ng direksyon si Danny at pumasok sa ibang ospital. Pero kapit tuko si Logan at agad siyang sinundan. Napilitan si Danny na magpakita, hindi na maiiwasan ng salpukan,
isang top-tier na mamamatay tao laban sa isang elite na sundalo ng militar. Nagpantay ang lakas ng dalawa pero naibaba ni Danny si Logan sa sahig. Subalit agad siyang binasag sa ulo ni Logan gamit ang bote. Galit na galit si Danny kaya tinapos niya ito sa pamamagitan ng pagtadyak sa maselang bahagi ni Logan. Pagkatapos ay mabilis siyang sumakay ng kotse at tumakas. Kinabukasan, nagpatuloy ang operasyon ng grupo. Nagbihis si Danny ng uniforme ng sundalo at matagumpay na nakapasok sa barracks. Natukoy niya si Craig bago magsimula ang training session. Nang hindi siya pinapansin ng target, nilagyan ni Danny ng pampamanhid ang baso ng tubig nito. Pagkatunaw ng gamot, ininom agad ni Craig ang buong baso ng tubig, ayon sa plano. Habang nagsasagawa ng training sa gitna ng niebe, umepekto ang gamot. Nilapitan siya ni Danny at inusisa tungkol sa pagkamatay ng ikalawang anak ng oil sheik. Si Davis ay nakaantabay na sa pagkuha ng video. Sa tindi ng lamig, hindi na nakayanan ni Craig at tuluyan na siyang namaalam. Napakaayos ng pagsasagawa ng ikalawang target. Ngunit nang mapanood ni Logan ang balita sa TV, nakumpirma niyang si Craig ay namatay dahil sa sobrang lamig at alam niyang walang ibang may gawa kundi si Danny. Samantala, matapos ang ikalawang misyon, nagsimulang planuhin ng grupo ni Danny ang huling target, si Simon, ang may kagagawan sa pagkamatay ng ikatlong anak ng oil sheik. Marahil siya ang pinakamahirap sa lahat dahil malapit siyang kaibigan ni Logan. Mainitin ang ulo ng taong ito, isang gasgas lang sa kanyang kotse, agad siyang nanapak at binugbog ang 4 o 5 kabataang siga. Kaya't nagplano si Danny at ang kanyang mga kasama ng estratehiya. Matapos ang masusing pagsisiyasat, nalaman ni Danny na matagal nang walang trabaho si Simon. Nag-disguise siya bilang direktor ng isang kumpanya ng transportasyon at inimbitahan si Simon para sa isang interview. Pumasok ang buong grupo sa loob ng kumpanya sa kalagitnaan ng gabi upang i-hack ang control system ng isa sa mga truck. Kinabukasan, tinanggap ni Simon ang paanyaya at nagtungo sa interview. Sumunod si Danny mula sa likod upang iulat ang lokasyon niya, habang si Mir ang bahala sa remote control ng truck. Sa oras na yon, dumating na rin sa trabaho ang driver ng truck na itapat ang truck sa parehong ruta ni Simon. Agad na inunahan ni Danny ang kotse ni Simon at hinarangan ito sa tulong ni Jake. Pagkatapos, nagbigay ng senya si Davis kay Mir para kontrolin ang system, kaya't nawalan na ng kontrol ang driver sa truck. Sa puntong iyon, dumating na rin si Simon. Nang marating ng kanyang sasakyan ang tamang bilis, iniliko ni Mir ang truck sa kabilang linya, kaya bigla itong sumalpok kay Simon. Hindi inaasahan ni Simon ang banggaan at agad siyang namatay sa mismong lugar. Habang papalabas si Danny sa kotse para tiyakin ang nangyari, dumating din ang tauhan ni Logan. Nang makita ito, sinabi ni Mir kay Jake na tumakas na. Naghabulan ng dalawang sasakyan, parang pusang humahabol sa daga hanggang sa makapunta sila sa isang daungan. Pagkatapos ng banggaan, ginamit ng dalawa ang blind spot ng sasakyan upang tutukan ito ng baril. Sa simula hawak nila ang kalamangan, pero nagmatapang si Jake at lumapit, dahilan upang maagaw ng kalaban ang baril. Habang nagpupumiglas si Mir, mabilis namang pinulot ni Jake ang baril, pero sa kasamaang palad, aksidenteng siya ang nakabaril sa kanyang sariling kasama. Sa huli natapos ang misyon, ngunit kapalit nito ay ang sakripisyo ni Mir, isang bagay na lubhang ikinagalit ni Danny. Ngunit anuman ang mangyari, tapos na ang lahat. Inutusan ni Danny si Davis na magtago muna sa isang ligtas na lugar, habang siya naman ay pupuntang harapin ang Sheik para iligtas si Hunter. Samantala, si Davis ay nabagot kahit ilang araw pa lang nagtatago, kaya nagpunta siya sa isang bar para maglabas ng init ng ulo. Hindi niya inaasahan na mismong may-ari ng hotel ang nagsumbong kay Logan. Nagpadala si Logan ng mga tauhan upang hulihin siya. Habang pinapasok siya sa kotse, naging pabaya ang mga tauhan, kaya nakahanap si Davis ng pagkakataon para makaganti at makatakas. Mabilis siyang tumakbo sa kalsada para humingi ng tulong, pero sa hindi inaasahang pangyayari, nasagasaan siya at agad na namatay. Ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga kaibigan ay lalong nagpalalim ng pagdurusa ni Danny, kaya napagpasyahan niyang hanapin si Logan upang makipag-ayos. Ayaw na niya ng gulo. Sapat na ang mga buhay na nawala sa magkabilang panig. Dapat nang matapos ang lahat. Pagkatapos nito, bumalik si Danny sa Oman at ibinigay sa oil sheik ang huling video ng mga kumpisal. Pagkatapos nito, pinalaya rin si Hunter. Nagkasundo silang dalawa na itigil na ang ganitong buhay at magbago na. Bumalik si Danny sa Australia
at muling nagkita sila ng kasintahan niyang si Ann. Akala niya ay tapos na ang lahat, pero biglang tumawag si Agent Nason. Sinabi nitong may isa pa palang sangkot sa pagpatay sa anak ng oil sheik. Naalala mo ba si Harris ang pumatay sa panganay na anak ng sheik? Ayon sa kanya, may isa pang lalaki na nakipagsabwatan kay Harris para gawin iyon. Pagkarinig nito, tila nawalan na ng interes si Danny dahil ang orihinal na kasunduan ay 3 lang dapat ang target. Saan galing ang isa pa? Pero pinilit pa rin siya nitong bumalik sa misyon at tinakot siyang papatayin ng kanyang kasintahan. Dahil wala siyang magawa, napilitan si Danny na pumayag muli. Umakyat siya sa itaas para puntahan ang kanyang kasintahan at nang makakita siya ng naiwanang bala, napagtanto niyang binabantayan sila. Walang magawa, pinadala ni Danny si Ann sa Paris upang bantayan ni Hunter. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang bunsong anak ng oil sheik para humingi ng paliwanag. Bago ito makaharap, sinalubong muna niya ng init ang mga bodyguard at pinabagsak ang ilan. Nang makita siya ng binata na natili itong kalmado at kumpiyansa, sinabi nito na si Harris ay inosente at ang tunay na dapat hanapin ni Danny ay ang taong naglathala ng isang aklat, kaya't nagtungo si Danny kay Agent As para humingi ng impormasyon. Samantala, si Logan ay palihim na nasa itaas ng gusali. Nang makuha ang impormasyon sa palitan nila ni Agent As, agad na tinawagan ni Logan ang kanyang mga tauhan upang magtungo sa lugar ng asasinasyon. Plano nilang gamitin ang mismong plano ni Danny laban sa kanya para mahuli siyang buhay. Sa mga sandaling ito, napapaligiran na ng pulis ang lugar. Isang lalaking may suot na itim na helmet ang pumasok ng parang wala lang. Habang bubuksan pa lang niya ang pinto, sumabog ang bomba na ikinabit sa latch. Agad siyang nalagutan ng hininga. Pero nang tanggalin ang helmet, bigla siyang sinugod ni Danny mula sa likod. Lumabas na dumaan pala si Danny sa likurang pinto at naabot ang ika-4 na target. Binigyan ito ng 2 tansong candy sa binti. Sa sandaling iyon, sumagi sa isipan ni Danny ang kanyang mga dating kasalanan. Ngunit iyon ay nakaraan na. Mabilis siyang kumuha ng litrato bilang patunay at pagkatapos ay tumakas. Pagsapit ni Logan, katawan na lang ang natira at agad siyang naghabol kay Danny. Akala ni Danny ay madali na ang pagtakas, pero laking gulat niya nang makita niyang nakalak ang lahat ng pinto. Malapit nang abutan ni Logan si Danny. Napilitan si Danny na tumalon sa isang gusaling under construction. Swerte at tumama siya sa scaffolding. Isang babae ang nakakita sa kanya at napasigaw. Bunot ni Danny ang kanyang baril para patahimikin ito, pero hindi siya pinakinggan. Ayaw niyang saktan ng inosenteng tao kaya't nahayag ang kanyang kinaroroonan. Nabaril siya ni Logan. Pagkatapos nito, ipinadala ni Logan ang tauhan niya para dalhin si Danny sa isang abandonadong warehouse. Samantalang si Logan naman ay bumalik sa silid pero laking gulat niya. Hindi pala pinatay ni Danny ang target. Hindi ito maunawaan ni Logan kaya agad siyang nagtungo kay Danny para tanungin. Sa harap ng baril, napilitan si Danny na sabihin ang totoo. Ang buong planong ito ay mula sa oil sheik. Ano ba talaga ang alam ni Logan? Hindi niya gustong pumatay ng iba pa, kaya't tinumbalang niya ang ika-4 na target at kumuha ng mga larawan. Nang malaman ng totoo, tumalikod si Logan para umalis, pero biglang dumating ang isang ahente ng gobyerno at tinutukan silang 2 ng baril. Sinabi ng ahente na alam ng lahat ng matataas na opisyal ang plano ng oil sheik. Noong una, ayaw nilang isama si Logan dahil gusto nilang si Danny ang gamitin para patahimikin ang mga sundalong may alam sa nakaraan. Sa madaling salita, ang gobyerno pala ang nasa likod ng sigalot sa teritoryo ng Langis at gusto nilang pagtakpan ang krimeng ito. At ngayon na alam na ni Danny at Logan ang lahat, kailangan din nilang mawala. Pagkarinig nito, nagngit-ngit si Danny sa galit. Habang hindi nakatingin ang ahente, agad siyang umatake. Nagkagulo ang 3 lalaki na may kanya-kanyang panig. Gamit ang isang stove flip, napabagsak ni Danny ang ahente pero agad naman siyang itinapon ni Logan. Pagkatapos ay pinulot ni Logan ang baril at pinatumba ang ahente. Paglingon niya, tinutukan na niya si Danny. Balak na rin siyang patayin pero hindi pumayag si Danny. Mabilis at mapanganib pa rin siya. Tumalon siya palabas ng bintana at nakatakas. Kinabukasan, nagtungo siya kay Hunter para pag-usapan ang susunod na hakbang. Nagdesisyon silang puntahan ang oil sheik at ibigay ang larawan ng huling target para tuluyang matapos ang lahat. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din si Logan. Nagkunwari siyang sugo ni Danny at siya ang nag-abot ng mga larawan.
Sinabi niyang peke ang mga ito at gamit ang tagong kutsilyo pinatay niya ang matanda. Mas ikinagulat pa nila ang bunsong anak ay tila walang pakialam. Sa halip, siya pa mismo ang nag-abot ng $6 million kay Logan. Nakita ni Danny at Hunter si Logan na papaalis at agad nila itong sinundan. Sa wakas nagharap-harap sila sa disyerto. Matapos ang habulan, pinutukan ni Hunter ang gulong ng sasakyan ni Logan, kaya't napilitan itong bumaba at sumuko. Nakita ni Hunter ang maleta na puno ng pera, parang anihan ang saya niya. Sabi niya, paghahatian nila ito bilang bunga ng lahat ng hirap. Pero si Danny hindi na interesado. Sinabi niyang itapon na lang ito, hindi makatiis si Hunter, kaya kumuha na lang siya ng kaunti para sa pamilya niya. Sa huli nalaman nila na pinatay ni Logan ang ahente ng gobyerno, kaya tiyak na hindi siya titigilan ng mga ito. Kaya kailangan niya ng pera para magsimula ng panibagong buhay. Naintindihan na rin ni Danny na mula umpisa hanggang wakas, paghihiganti, lang para sa kanyang mga kasamahan ang habol ni Logan. At ngayon tapos na ang lahat. Ngayon si Logan na ang kailangang magpasya kung anong susunod niyang gagawin. Dito na nagtatapos ang pelikula. Muling bumalik si Danny sa piling ng kanyang kasintahan at namuhay ng masaya. Maraming salamat sa panunood ng buong pelikula. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kapanapanabik na video. Hanggang sa muli.